better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BioVital Holistic Center. Hotline 448-7625. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po mga kaibigan sa programang Lunas, Saturday edition. Ako po ang inyong kapartner sa Clean and Healthy Living, Chris Capulso. Ngayong gabing ito, pag-uusapan ho natin mga likas, mga natural na pamamaraan para po malunasan ang ating iba't ibang problema sa kalusugan. At siyempre pa, sino pa nga bang ating makasama? Ang ating resident doctor kapag Sabado ng gabi. Walang iba kundi si Dr. Likas, Dr. Sunny Viloria. Doc, magandang gabi sa iyo. Chris, at sa lahat po na nakikinig sa loob at labas ng bansa. Alam mo, galing ako ng Cagayan de Oro. Oo nga. Ang dami-dami yung listener natin. Talaga? Listener sa Cagayan de Oro. Uy, salamat po. Salamat. At napapanood din ba tayo sa television doon? Meron. Meron din. Signal. Signal TV. Nako, ha? Maganda. Ayos. Kasi sayang naman ang pagiging nationwide kung di tayo narinig ito. Anyway, mga kaibigan, pag-uusapan namin ngayong gabing ito, mga tungkol po sa mga immune booster, ha? Mga antioxidants po. Pag-uusapan namin. Kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-text sa amin sa 2299. Ilalagay po muna sa inyong text, Lunas, space, yung inyong katanungan, space. Pangalan po ninyong address, isend sa 2299. Doc, pag sinabing mga immune boosters, antioxidants, para sa ano ba ito? Ano bang gamit ito sa ating kalusugan? Okay. Pag sinabi kasi ng nating antioxidants, ibig sabihin, unang explain natin, merong tinatawag na oxidation process sa ating katawan. Ito yung kumbaga yung sa bakal, kinakalawang. No? Kung sa prutas ay nagkukulay na yung kamukha ng mansanas, nagiging kulay brown after some time. No? Nagkakaroon ng oxidation process at nawawala yung mga potency o kaya this serves as mga toxins in our body. Kaya term natin is antioxidant, pangkontra nitong pagkakalawag na to. So maraming uri ng antioxidant in the market, pero ang kinakalaban niya o inaalis niya yung free radicals, itong mga pagkakalawag na to. So ngayon, ang generation natin ay marami tayong kinakailangang antioxidants because of the pollution. Or simply ito yung sasabihin natin parang walis sa ating dugo, panlinis ng ating dugo, no? So panlaban ito sa mga pollution, sa mga toxins, sa mga chemicals na nakukuha natin sa ating mga pagkain, sa ating kapaligiran, no? Mas napapanahon ang paggamit ng antioxidants kasi ang natural source ng antioxidants ay sa mga prutas at gulay. Pero ang tanong natin, ang mga bata ba'y mahilig pa sa mga prutas at gulay? Usually, junk foods na yan. Junk foods na Kaya, kumbaga, babawasan na yung mga nakukuha nilang antioxidants from the fruits and vegetables. At second, minsan, kahit kumakain ka ng maraming prutas at gulay, and lessen din yung antioxidant content nito, kasi these mga pagkain ganito are laden with too much chemicals. Mula sa pesticides, mga fertilizers na chemicals. Kaya ito po ay sabihin natin, kinukulang ang antioxidants na kinakailangan ng ating katawan na hindi na natin nakukuhang sangkap o angkop mula sa ating mga pagkain. Yun, yung mga antioxidants na yan, Doc, sino ba nangangailangan yan? Matatanda lang ba? Mga may sakit? Bata ba? Kailangan din ba niyang antioxidants? Lahat tayo kailangan eh. In our generation ngayon, lahat ng tao kailangan because of pollution. Lahat tayo apektado ng pollution. No? And then, sinasabi nga din, meron kasing qualification ng antioxidants. May antioxidants na ang pinaka-forte niya more on the cleansing, no? Linis. Meron namang antioxidants na nagpapalakas ng immune system. Meron namang antioxidants na nagno-nourish ng particular organ in our body. So, iba-ibang klase. Just like yung beta-carotene. Beta-carotene is also considered as antioxidant, pero ito yung pinakapagkain ng ating mga lamang loob, internal organ, no? Ang vitamin C is an antioxidant and mega dose in high dose, pero ito is specifically for cleansing ng ating liver. So, iba-ibang qualification ng antioxidants. Yun, binanggit mo yung sa antioxidants. Kung wala tayong masyado mababa yung ating antioxidants sa katawan, Doc, ano yung posibleng mangyari? Lalo na kung nagkakaedad, at workaholic. Well, unang-una kasi katulad sa treatment ng cancer, kailangan nila mataas ang level ng yung ORAC o antioxidant. Okay. So, like yung
sabihin natin, yung isang pasyente, isang tao, ay hindi maiwasan na hindi magsigarilyo. Mas mabilis maubos ang vitamin C nila, which is an Madi-deplete antioxidant. agad. Oo. So, yun yung mga tipong kailangan talaga natin. Ang mga antioxidants ba, Doc, na yung sources, pare-pareho ba ng dami yan? Pare-pareho ba ng quality ng mga antioxidants na yan? Magkakaiba yan. For example, when you say vitamin C, the best source ng antioxidant vitamin C is kiwi fruit. Kiwi fruit? Yes. So, ito yung napakataas ng antioxidant content na vitamin C. So, depende. When you need vitamin E is also considered as antioxidant. You can get that mostly from nuts. Sa mga nuts po. Kailan pag maraming raw nuts na kinakain, totoo ba? Nagka-pimples? Well, depende. At saka maaaring kang magkaroon ng uric acid. Uric acid. Ay, nga pala, no? Yung mga nuts, uric acid. May purine kasi yun, Doc. Yes. Yun yung nagpo-produce ng uric acid. So, bawal naman sa mga may gouty arthritis. Ano punto dito? Depende kasi sa need ng pasyente. Ayun. No? Like yung minention natin kanina, halimbawa, nakita natin na yung pasyente may tendency magkaroon ng sakit sa kanilang liver o actually may sakit sa liver na, you should give more on vitamin C kasi ito yung magandang pang-cleansing ng ating atay. So, ibig sabihin, iba-iba yung level ng pangangailangan. Maring yung iba, mataas na dosage. Yes. To oppose that, no? Kapag may problema naman sa atay, bawal din ang mataas na dose ng vitamin E. Kasi excess ng oil-based na vitamins ay hindi nakakaganda sa ating liver. So you can see, both are considered as antioxidant. Pero depende sa pangangailangan ng katawan. Ayun nga. So yung isa, kasi binanggit mo, yun water-soluble. Isa naman, fat-soluble. Oil-soluble. So hindi pala pare-pareho. At least, dahil papaliwanag mo, hindi pare-parehong pangangailangan. Kung doon naman sa vitamin C, sumobra ka, may, okay, another good thing na. Depende sa base na ginagamit. No? Meron kasi ngayon, yung ordinary ascorbic acid, ang list naman, umaasim na sikmura. But if you're going to take nauuso ngayon sodium ascorbate, hindi nga aasim na sikmura mo. Pero ang excess na sodium is not good for the kidney. Meron ding another available which is calcium ascorbate na excess of this na nag-megadose ka rin, ay yung calcium itself can form stones. Ayun. Okay. Kung sa sodium, halimbawa, sodium ascorbate ang tinitake mo, hanggang gaano lang kataas ang dapat na sa isang araw? Siguro at about 2,000 milligrams a day at most. Yun na yun. Para hindi magkaroon ng problema sa kidney natin. Ang calcium ascorbate naman, Doc. Ganun din. Ganun din. Even less. Kasi depende again yan, panay depende, no? Kasi kung may tendency ka talaga magkaroon ng stones, less pa rin ang calcium ascorbate mo. Yung pagbababa ng immune system natin, Doc, yung paghihina, yan ba pwedeng makita using the natural executive checkup? Yes, yun ang definitive about this. So, nakikita natin kung gaano kababa o kataas ang kanyang immune system, particularly for the cancer patients. No? Yun ang masasabi natin how much o anong klase ng antioxidant ang mas pinakakailangan ng pasyente. Kailangan ba niya ng megadose ng vitamin C? Kailangan ba niya ng mas mataas na vitamin E? Kailangan ba niya ng omega-3, fish oil, and so forth? Yun. So iba-iba. Marami. Marami. Kung halimbawa, sobrang bagsak na ng antioxidant sa katawan pagkatapos meron ng sakit. Nakita sa inyong natural executive checkup, ako palyado pati mga organs. Ang laser biochylation, paano tumutulong naman? Well, ang laser biochylation, dalawang klase yan. Unang-una, it boosts the immune system. I mean, yung nagpapaganda ng oxygenation for the body. And then it boosts the immune system using the green light at saka yung blue light, nagpapatay ng cancer cells. No? So, depende on the need of the body. Pero definitely, ang pinaka-formula doon, kapag tumaas ang oxygenation for the whole body itself, ibig sabihin, lahat ng internal organ ay mas lalakas at magbo-boost, lalakas ang immune system. Kung halimbawa, Doc, ang isang tao, gaya ng binabanggit mo, halimbawa ay sipunin, halimbawa, ganyan, virus, no? Sakana sa virus. Mas kinakailangan bang itataas, halimbawa, kahit bata yun, itinataas ba talaga ang antioxidant level? Depende. No? Depende For example, din. may mga pasyente ganun. Doc, matagal na ako nagba-vitamin C pero palagi pa rin ako sinisipon. Ibig sabihin nun, nangangailangan na siya ng maraming higher dose ng vitamin C or you have to shift. Kasi from vitamin C, pwede kong ibigay sa kanya, it's more of the beta-carotene. Marami akong pasyente na gano'n, na matagal na nagba-vitamin C, bakit sinisipon pa rin? Pero ibigay mo sa kanya ay beta-carotene which is nourishing for, it considered also as an antioxidant, nourishing for the lungs, nawawala yung sipon. Talaga? Yung binabanggit mo na 'di ba, yung
yung sa garlic care, binabanggit mo, Mhm. tsaka, di ba yung garlic, ano rin, antioxidant din, lumalaban din sa mga virus. Yes, oo. Aba, Antiviral, mhm. antibacterial. Pero ano yung talagang tinatarget kapag halimbawa garlic yan na ganyan, sa bawang? Well, actually, sinasabi, it's more parang pampababa ng cholesterol. Pampababa ng Pero cholesterol ako, ang yun. dami natin, kamukha kanina, sinabi natin, it can be antifungal. Aha. Particularly kung pabalik-balik ang UTI, and the best na pampatay ng fungus is garlic. Garlic. Mga dapat gaano karami ang tinitake mo niyan? Capsule o ano? Yung capsule. Capsule. Kasi kung balbula ng bawang doon, mga Garlic anin care. Garlic care, Anin. pwede kang mag-take ng 1 capsule 3 times a day. Pero kung may tendency ka palaging nag-UTI, you can at the same time wala kang UTI at the moment, pwede kang mag-maintain kahit 1 capsule once a day. Kung yung Trimega Plus naman, triglycerides naman yun. Triglyceride at the same time combination yan ng triglyceride at saka cholesterol. So yung pwede yung omega-3 at saka yung garlic combination yan, Trimega Plus. Yung okay lang ba, Doc, yung yung minsan nagpapaspa para daw lumabas yung mga toxins sa katawan? Well, alam mo, tutuloy, napakaganda. No? When I was in Cagayan de Oro, nagpapaspa ako. Kasi doon mas relax ka eh. No? And then nagpapaputs pa and it helps a lot, nakatutulong. Nakatutulong din talaga yung mga ganun. Nakapag-relax. Yung stress management, kinakailangan din, di ba? Para labanan din yung yung mga kasi sakit. ang stress produces more free radicals. Ano yung pangkontra natin free radicals? Antioxidants. Antioxidants. Pinag-uusapan nun namin mga kaibigan ng antioxidants. Yan ang aming babalikan mamaya. Itutuloy natin yung discussion dyan. At syempre, meron tayong mga kasama mula sa organic, itong acai berry organic. Si Ludi, pag-uusapan ho namin tungkol sa prutas na may pinakamataas na ORAC value. At kung meron kayong katanungan, again, pwede kayong mag-text sa 2299. Lalagay po sa inyong text, Lunas, space, yung inyong katanungan, space, pangalan po at address, isend sa 2299. Pwede rin kayong tumawag sa aming mga linya ng telepono. Pwede nyo ibigay yung inyong katanungan, 832-6116, 832-6117, 832-6166, 832-6167. Oras natin mga kaibigan, alas 7:44. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BioVital Holistic Center, hotline 448-7625. Ang ating katawan ay parang makina ng kotse. Kung minsan, nagkakadiferensya pag umapalya. Kaya kailangan ng regular check-up at tune-up. Sa pamamagitan ng Natural Executive Check-up, malalaman agad ang mahinang internal organ na nagiging sanhi ng inyong karamdaman. Ang Natural Executive Check-up ay mabilis at walang turok ng karayom at di na kailangan mag-fasting. Tawag na sa BioVital Holistic Center 448-7625 at kumonsulta sa mga medical doctors who practice natural and complementary medicine. Tawag na sa 448-7625 for more information. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BioVital Holistic Center, hotline 448-7625. Oras natin mga kaibigan, alas 7:45 at balikan natin si Dr. Sunny Viloria, si Dr. Likas. Kapag sinasabing Likas, si Dr. Sunny Viloria yun. Pag narinig yun tungkol sa calamansi flushing, si Doc Sunny yun. Pakitindot, Doc, yung green. May gumagaya, another station at Likas, Kalusugan. Likas, Kalusugan? Yeah. Meron nga Lunas Kalusugan. Parang ganun Ito yung urig, nanggaya lang ho yun. Anyway, pag-usapan natin yung tungkol sa mga prutas, Doc. Ayon po sa research mga kaibigan, ito daw acai berry. Pwede nyo i-research kayo kung nakatapat kayo sa internet. Pwede nyo i-research sa Google o kaya sa Yahoo Engine. Ano yung prutas na may pinakamataas na ORAC value. At ang lilitaw mga kaibigan, itong acai berry. Nandito ngayon si Ludi mula sa Organic. Pabatiin muna natin sa ating programa. Ludi, magandang gabi sa'yo. Pakipindot lang yung green. Ayan. Magandang gabi, Sir Chris. And magandang gabi, Doc. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ayan. Pinag-uusapan namin dito kanina yung antioxidants. Ito bang acai berry, Ludi, sa inyong pag-aaral, ano bang masasabi mo rito? Ano yung acai berry?
Ang acai berry is a grape-sized berry that grows in the rain forest of Brazil. Sa Brazil lang siya makikita, Aha. sa Amazon